Ito pala. O yan. Tayo ipapunta ng Davao City. Magre-relief operations po tayo dyan sa Davao Oriental sa may Mati. Tsaka kung saan pa dyan. Basta 3 araw na dire-diretso muli yan. Tayo ay maghahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol. Bigyan ko lang kayo ng maliit na kwento tungkol dyan sa Davao Oriental. Isa daw po ang Davao Oriental sa persecutor ni Pastor Apollo Kibuloy noon. Ang dami daw mga galit kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa sa Davao Oriental. Siyempre, ang tawag dito main simbahan ng Kingdom of Jesus Christ nasa Davao. So siyempre, kapag nag-missionary works yan at saka kapag yung nangaral yan, syempre, buong Davao, di ba? So, isa daw yan Davao Oriental sa mga talagang maraming hindi naniniwala sa kanila, galit, nagpe-persecute, and so on and so forth, however you wanna call it. Pero alam ninyo, isang beses daw, talagang galit daw sila. Ay, si Kibuloy, wala yan. Si Kibuloy, ganito. Isang beses daw na si bumagyo dyan. Sobrang lakas daw nung bagyo. At talagang marami ding nasirang bagyong Pablo yata yun. Basta isang malakas na bagyo tumama diyan, tapos maraming mga naapektuhan. Unang-una na nag-relief operation sa kanila ang SMNA Foundation. Gulat na gulat daw sila. Kasi nga naman yung ipinamimigay ni Pastor at sa kabila ng maraming mga nagpe-persecute sa kanya sa lugar na yan, binalikan ni Pastor yan para magbigay siya ng tulong. Ganyan kalupit ang SMNA Foundation. So nagbigay siya ng tulong. Nakita niyo naman pag nagbigay ng tulong ang SMNA, di ba, siksik, liglig, umaapaw. Ang dami daw mga taga dyan sa Davao Oriental na parang, ay, ang bait pala ni Pastor. Di ba? So ngayon, babalik ulit tayo dyan sa Davao Oriental sa mga talagang nasalanta ng lindol at tayo maghahatid na naman ng biyaya at ng tulong sa mga taga dyan. So doon sa mga future nating mga relief operations, dahil nga nagbabalik ang SMNA Foundation, kung may mga gusto pong mag-donate sa inyo, nandiyan po sa inyong mga screens. Andiyan po sa inyong mga screens ang mga numero, 0995-284-9117, 0917-7141-820. Yung unang numero kay Marlon Rosete yan, doon sa mga magpapadala sa bangko. Kasi pag GCash, bank to GCash, kailangan daw ng pangalan eh. So yung unang number, Marlon Rosete. Yung pangalawang numero, Hannah Jane Sancho. Yung mga boss ng SMNA yan. So sa SMNA wala pong korupsyon, wala pong nangyayaring kabalbalan. Bawat sentimo napupunta po sa mga mamamayan nating Pilipino na kababayan natin na mga nangangailangan. At hindi lang po, syempre ituloy natin at bukas siya. Dire-diretso na natin. At hindi lang po ito tuwing may disaster. Pagka wala namang mga disaster, meron tayong nalikom na pondo, mag-outreach program naman tayo. Hindi lang to basta disaster relief operation. Ito po ay gagamitin din natin sa mga outreach programs natin, mga kababayan natin na hindi naman nasalanta ng bagyo pero nangangailangan ng tulong. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, puro magnanakaw pa mga punyeta nasa gobyerno, kailangan ng tulong ng bawat Pilipino. At wala tayong aasahan. Kung hihintayin lang natin ng tulong galing sa gobyerno, wala tayong aasahan. So tayo ang magtulungan. Sige. At dahil dyan, dito, puntahan na natin ang mga balitang nakakalap natin. Ito, very light lang tayo ngayon because it's Monday. Usually naman kapag ka-weekend, wala masyadong balita. Pero ito, may mensahe si PBBM sa kahandaan ng sakuna. Pakinggan nyo yung mensahe niya sa kahandaan sa sakuna. Kasi pinaghahanda niya tayo sa sakuna, pero sila naman hindi handa. Labo, no? Parang wag na kayo umasa sa akin. Alam nyo naman tanga ko eh. Alam nyo naman bopols ako. Alam nyo naman yung utak ko si Gundamano eh. Tuyot na tong utak ko eh. Kaya wag na kayong umasa sa akin. Kayo nang magpursige para sa sarili nyo. Bigyan ko na lang kayo ng paalala. So ito ang kanyang mensahe dahil nga panahon daw ngayon ng dilubyo, dahil panahon ngayon ng samot-saring bagyo at lindol. Ihanda daw ninyo mga sarili nyo. Sinabi niya nung nakaraan, yung mga bagyo hindi na daw yan sumasabay, hindi na daw yan nagpapaalam sa kanya. Minsan hindi naman daw panahon ng bagyo, biglang bumabagyo, yung lindol biglang sumusulpot, hindi nagme-message sa kanya.
O kaya kailangan handa kayo. Hindi na nga siya handa, tas hindi pa kayo handa. Madidisgrasya talaga kayo. O so ito, pakinggan ninyo. Itong mga nakaraang linggo ay sunod-sunod ang mga lindol na tumama sa ating bansa mula sa Cebu, Baguio, Surigao, Davao, Zambales, Metro Manila. Napakarami ang pinsalang natamo ng ating mga kababayan. Napakalaki ang naging damage dahil ang lindol, ang sinisira ay ang gusali, ang mga tahanan. Hindi. Ito naman, ginawa na naman tayong grade 1 eh. Ang lindol daw sinisira mga gusali, mga tahanan. Hindi, sinisira niyan relasyon ng mag-asawa. Kulit nito, no? Hindi mo ikaw naman, basta lang may masabi ka eh. Ang lindol, bagyo, ang sinisira niyang buhay ng Pilipino, ganun. Mga gusali, bahay. Alam na namin yung lindol nga eh, gumaganon na eh, di magigiba talaga yung bahay. Walang niya talaga to. Kaya iba naman ang aming pagresponde. Dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire na tinatawag. Alam na rin namin yan. Ito naman eh, nag-vlog ka, yung alam na namin, sinasabi mo pa, ngayon mo lang nalaman yan. Ngayon mo lang naisipan mag-vlog tungkol dyan. Alam na namin yan, noong panahon pa ni Duterte, alam na namin yan eh. Oo, alam niyo nung panahon ni Pangulong Duterte, tsaka kahit nung panahon ni kahit nung panahon ni Pinoy, pinaghahanda na tayo sa big one, di ba? The big one. Matagal nyo nang naririnig yun, di ba? Kasi ako, nagtatrabaho ko sa isang kumpanya. At ilang taon ako dun sa huli kong kumpanya, 12 years ako sa huli kong kumpanya. Every effing years. Every year, mga bossing, fire drill kami. Earthquake drill kami. Kasi nga, yung the big one, lalabas yan nang hindi mo na mamalayan. Tapos, may mga fault line sa Pilipinas. High school pa lang ako, sinasabi na yung Marikina Valley Fault, di ba? Alam na natin yun. Yung Pacific Ring of Fire na yan, alam na din natin yan. Ko naman, ngayon mo lang yata nalaman yan, kaya i-vinlog mo na naman. Sige, ano masasabi mo dyan? Kaya very prone tayo sa mga ganitong sakuna at kalamidad. Lindol man o pagsasabog ng bulkan, kailangan natin lalo pang paigtingin ang ating disaster preparedness and response. Wow, paigtingin? Wala kang ang alam eh. Hindi mo nga alam na naglumilindol-lindol eh. Huli ka nga umaksyon eh. Nangyari na nga yung bagyo 1 linggo bago ka nagpunta ng Masbate. Tapos dito naman sa pagdating mo ng Masbate, lumindol sa sa Cebu, ang daming nasaktan. Hindi mo nga sigurado kung lumindol talaga eh. Hindi ka nga prepared. Alam mo, ang hirap na pinagpe-prepare mo yung tao, tapos ikaw hindi ka prepared. Ikaw ang presidente, dapat ikaw ang unang-unang prepared eh. Kasi katulad na sinasabi mo, hindi naman tayo ngayon lang nalagay dyan sa Pacific Ring of Fire na yan. Previous administrations pa, ini-inform na nila tayo na tayo ay nandiyan dyan sa Pacific Ring of Fire. So, aside from the Pacific Ring of Fire, ang Pilipinas po, dahil nakaharap tayo sa Pasipiko, lahat ng bagyo na dadaan sa Pacific Ocean, tatama sa atin. At pag bumagyo dito sa atin, dahil nga light materials yung ating mga tahanan dito, hindi man tayo kayamanan, hindi naman lahat kaya nang magkaroon ng batong bubong, magkaroon ng yero na matibay na nakapako sa mga sa mga bubungan natin. Karamihan dito makeshift lang yung mga bahay nila, kubo, 'di ba, nipa. So tayo, prone tayo sa sa damage sa tuwing may tumatamang bagyo dito sa atin. Noon pa alam naman natin 'yan. Parang ikaw ngayon mo lang nalaman 'yan. Diyos ko, ngayon mo lang kami pinangangaralan diyan. Ito ang ilan ng mga paalala na maaring magligtas sa atin at sa ating pamilya sa oras ng mga ganitong pangyayari. Ay hindi, ito daw ang mga kailangan, makakapagligtas daw sa atin. Ang makakapagligtas sa amin sa mga panahon ng sakuna, yung mga incompetent na mga leader na katulad mo, na walang plano, walang kaplano-plano, pumasok bilang presidente, kahit isang plano wala. Maraming pangarap pero hindi alam kung papaano aatakihin yung pangarap, kung papaano aabutin yung pangarap. Diyos mio, bongbong. Anong plano? Unang-una, magplano. Magkaroon ng plano at alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano yung plano na yun. Pati na yung mga kasambahay. Hindi, magpaplano ka nga eh. Siyempre, pag nagplano ka, kailangan lahat kayo nakakaalam. Alam naman ikaw lang mag-isa magplano. Teka, magpaplano ako mag-isa. Meron akong pamilya, meron akong anak na 3 at isang asawa. So 5 kami sa bahay.
Magpaplano ako lang mag-isa. Anak ng tinapay naman to si Bongbong, tatanga-tanga talaga oh. Pag nagplano, natural, buong pamilya magpaplano kayo. Meron bang magplanong mag-isa? Oh, Diyos ko po. Saan ang evacuation area? Saan tayo tatakbo? Saan ang meeting place kapag lumindol? Saan ba pupunta? Saan tayo magkikita-kita? Para pati yung nasa labas ng bahay, pagka dinindol, alam nila kung saan tatakbo, makita ang kanilang pamilya. Siguruhin na isa itong safe na lugar. Turuan ng mga bata kung ano ang dapat gawin nila. Lang naman tumakbo ka sa hindi safe. Diyos ko naman, oh. Siyempre, natural, magpaplano ka na rin lang. Hindi naman siya katulad mo pag nagplano. Pag nagplano ako, talagang may plan A, plan B, plan C. Hindi naman kami katulad mo. Pag nagplano, wala naman talagang plano. So siguraduhin daw na yung pupuntahan lugar safe. Hindi, pumunta ka sa dagat para sa tsunami, malunod ka. Ganun. O kaya pag lumindol, hanapin mo kung saan maraming salamin. Doon ka pumunta para pag nagbagsakan, nabasag mang salamin, bumagsak sa bumbunan mo, mamatay ka kagad. Ganun. Natural, doon ka sa safe pupunta. Anak ng tinapay naman tong si BBM talaga, oh. Pag may lindol. Ang pangalawa, maghanda po kayo ng go bag. Ano nga ba yung go bag? Ano bang nasa loob ng go bag? Baka naman may droga pang laman yan, ha? Hindi, pag go bag, walang laman niya na bisyo, ha? Walang alak dyan. Walang shabu dyan, walang cocaine dyan, ha? Ang go bag, yung mga importanteng bagay, pinapaalala lang, ha? Baka, ano kaya yung go bag meron to si Sir? Napaisip lang ako, ano kaya yung laman ng go bag niya? Ang importanteng dokumento, papeles at pag-aari na hindi talaga natin pwedeng maiwan. Ilagay din ito ang mga basic survival item tulad ng mga pagkain, delata, biskwit, tubig, first aid kit, napakahalaga. Mga gamot, iyan pa, emergency hygiene kit, flashlight po, pito, lighter at iba pa. Maaari rin ito lagyan ng rugged phone o kaya mga radyo. At mas mainam kung makakapaglagay din ng emergency cash sa inyong go bag. Putangin lang yan, no? Hindi kahit niya yung mga Pilipino mag-go bag. Ano laman? Maglagay kayo ng cellphone na extra. Hirap na nga magkaroon ng isa lang cellphone yung isang pamilya. Maglalagay ka pa ng extra. O radyo daw, radyo. O tapos maglagay ka daw ng pera. Puta, wala kang pera Pilipino eh. So yung go bag mo naman, BBM pang mayaman eh. Out of touch ka talaga eh. Alam mo talaga na walang alam ito si Bongbong Marcos. Sa mga Pilipino, majority ng Pilipino, BBM, hindi kaya yung sinasabi mo. Pag yan, naglagay ng cash dyan sa bag na yan, di ba? Oy, may go bag tayo, maglagay ako ng cash. Magkano? Mga 3,000. Lagay mo 3,000 para at least pag dampot natin may pera tayo. Putang ina yan, wala na silang pambiling ulam mamayang gabi. Anong mangyayari dyan sa cash dyan sa go bag nila? Kukunin nila yan. Kukunin nila yan, sir. Maniwala ka. Hindi yan makakapaglagay ng cash yan dyan. Sa bagay, yung kanya paalala lang. Tsaka yung kanya, pang mayaman nga yung go bag niya. May flashlight, may ganito, may ganyan, may dilata. Hirap na nga yung pamilyang hirap na nga yung pamilya mag-provide ng mga sinasabi mo on a daily basis. Gagawa pa sila ng go bag. Baka yung go bag nila hindi pa lumilindol, ubos na. Wala tayong ulam kunin mo muna yung nasa go bag. Out of touch talaga eh. Kasi ganito dapat yan. Doon sa may mga kaya sa buhay, dapat gano'n ang kanya, hindi generic. Doon sa may mga kaya sa buhay na yung mga medyo nakakaluwag-luwag, mga titulo, ganyan. Ilagay nyo yung mga titulo dyan, yung mga flashlight, ganito, ganyan. Basta kaya ninyo, maglagay kayo. Tapos, pigilan nyo yung mga sarili nyo na gamitin yan, ha? Talagang kailangan yan, go bag yan. Wag nyo. Ngayon, dito naman sa mga kababayan natin na hindi kayang gumawa ng go bag dahil, syempre, hikaw sa buhay. Wala mang pera mga yan. Gobyerno na magpo-provide sa inyo, okay? Dapat ganun. Pero yung, dapat gumawa kayo ng go bag, may pera, may extra na cellphone, may mga dilata, may mga titulo. Sino lang ba may mga titulo dito sa atin? May mga titulo dito sa atin, yung mga may kaya sa buhay. Mga at least mga nasa, anong tawag dyan? Yung nasa number 2, number 1, yan. Kasi yung mga third pababa, medyo wala na yan. Birth certificate na lang meron yan. Baka diploma niyan, baka hanggang mga high school lang. Hindi naman ino-honor yan. Kahit graduate ka ng high school, di ka naman makakuha ng magandang trabaho rin sa Pilipinas. So, parang wala rin yan. Parang wala rin silbi yan. So, ito talaga out of touch eh.
Ag kailangan tatakbo, nakahanda. Kaya ito, nung nagbigay ito ng 35 pesos sa mga buntis. Putang ina, sumakit ang ulo ng mga buntis eh. Mantakin mo, yung 35 pesos na nasa sinapupunan pa lang yung bata, 350 pala. Yung 350 pesos na ibibigay niya nasa sinapupunan pa yung sanggol. That's good for 9 months lang. Magkano lang yun sa 9 months? Kasi sa isang taon, 12. Sa 10 buwan, 3,500 lang yun. So, mga na lang, 3,150. 3,150 kung siyam na buwan kang magbubuntis. Yun yung makukuha mo. Sa loob ng buong pagbubuntis mo anong may tutulong nun? Tapos, ito pa nakakatawa. Saan nila kukunin yung pera na yun? Kung makapagmalaki siya, akala mo kukunin niya yung pera na yun sa bulsa niya mismo. Kukunin nila yan saan? Sa health sector. Sa PhilHealth na ninanakawan nila. Di ba? Ninanakawan nila yung PhilHealth eh. Kasi sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin yan, yung scam nila sa PhilHealth. Kasi sa PhilHealth, bibigyan ko lang kayo ng mabilis na rundown tungkol dyan sa PhilHealth. Sa PhilHealth kasi, syempre, naghuhulog yung mga nagtatrabaho, naghuhulog pati yung mga kumpanya, hindi ba? So ngayon, bawat Pilipino sa Pilipinas, meron din kasing share ang gobyerno, yung subsidy galing sa gobyerno. So tatlong nagpopondo ng PhilHealth. Yung empleyado, yung employer, at saka ang gobyerno, subsidy. So ang PhilHealth, mga bossing, bawat Pilipino may budget ang PhilHealth bawat isa. Ilan tayong mga Pilipino? Let's say for example 130 million tayo na mga Pilipino. May budget tayo bawat isa sa PhilHealth. If I'm not mistaken, mga at least 2,500 ang budget yata natin sa PhilHealth. Hindi lang natin alam kung per week yan, per month, or per Basta may budget ang bawat Pilipino sa PhilHealth. Imagine ninyo, it's an insurance type na na benepisyo na makikinabang ka kapag nagkasakit ka. Pag nagkasakit ka, makakuha ka ng benepisyo mo sa PhilHealth. Pero pag di ka nagkasakit, hindi mo magagamit yung PhilHealth. Imagine mo how many people are contributing on PhilHealth na hindi naman sila nagkakasakit. Kaya nagkakaroon ngayon ang PhilHealth ng savings kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino nagkakasakit. Therefore, kapag nag-claim ang mga mga ospital sa PhilHealth, mayroon silang natitira na pera. At yung natitira na pera na yun, savings yun, para mas mapaigting pa yung serbisyo, supposedly, di ba? Savings yun eh. So yung savings pwedeng, marami tayong savings o mag-dental program tayo sa mga kababayan natin Pilipino. Maglibreng tuli tayo, mga ganyan. O kaya a vasectomy. O mga ganon, doon kukunin yun. Ang problema, ninanakaw nila yun. Di ba nung nakaraan, ninakaw nila yung pera na yan ng PhilHealth. Ang ginawa nga nila, pinababalik nga ng Supreme Court yan. Hindi pa nila, binalik nila konti lang. Halos kalahati lang yung binalik. 60 billion yung binalik, 89 billion yung ninakaw. So meron pa silang 29 billion na ibinulsa. So ngayon, ang ginagawa niya, para kunyari, priority niya yung kalusugan, bibigyan kanya ng barya-barya. Ano yun? 350. Isang buwan para daw sa nutrisyon ng utak ng sanggol. Anong bibili nun? Anong mabibili nun? Bakit hindi na lang meron kayong programa na lahat ng mga buntis kung ano yung bitamina na makakabuti sa brain development ng sanggol, bakit hindi na lang yun ang ibigay nyo sa mga buntis? Bakit 350? Baka pag binigyan mo 350 yung buntis, ipang tong eats pa yan. So ang hilig kasi nila na magbibigay sila ng pera kasi yung pera matatandaan ng mga Pilipino yan, matatandaan ng tao yung pera eh. So pag natandaan ng tao yung pera, nabili na yung kaluluwa nila, ang bait, binigyan akong 350, boboto ko yan. So vote buying na naman yan. Kalokohan nilang yan. Kaya bang yabang, akala mo naman ang ganda-ganda ng programa niya. 350, parang putya na, sana hindi ka na nagbigay. Visit na yan. Sige, sa mga susunod na araw, bibigyan ko pa kayo ng mga iba pang update tungkol dyan. Pero ayun ang ginagawa nila. Kumukuha sila sa PhilHealth ng ipang pro-programa nila. Atin din yun eh. Tsaka trabaho mo yun, dapat magprograma ka eh. Pero dapat pag pumrograma ka, yung sagad-sagad na.
Yung talagang napakaganda na panalo na. Kaya nga 'di ba sinasabi ko sa edukasyon, hindi man natin mabigyan ng free education yung mga estudyante natin dahil hindi naman free ang tuition fee. Bigyan na lang natin sila ng student loan para doon sa mga gustong mag-aral na walang pera, lahat makakapag-aral. Yung mga ganun, kahit nababayaran nila in the future, unti-unti mababayaran nila. At least yung kabuhayan ng mga Pilipino mas angat, gawa ng meron silang pag-asa, meron silang panlaban sa buhay, di ba? Ganyang magproyekto, hindi yung bibigyan kita, buntis ka pa lang, binibigyan kita ng 350. 350, kulang pa nga yan pambili ng anmum. Dana yan, hindi na kayo maghahanap. Buwan-buwan yan, ha? Oo, yung anmum, di ba? Yung para yun sa gatas ng buntis, ang mahal-mahal nun. O mano ba naman, lahat ng buntis merong supply ng anmum. May supply ng iron. Hindi ba yan ang mga kailangan ng mga sanggol? Hindi bibigay ka ng 350. Baka bumili pa yung Cytotec yan. Ipalaglag pa yung bata niyan dyan sa binigay mong pera. Diyos ko talaga to si Bongbong. Walang alam eh. At mangungulekta ng inyong mga gamit, nandyan na lahat ang mga importante, basta't kukunin na lang ninyo sabay alis para hindi nang kayo ma-delay doon sa loob ng isang building o sa loob ng inyong bahay. Ngayon, nakikita natin, mga LGU natin, ay may mga kanyang-kanyang proyekto para magbuo ng GoBag. Sundan nyo po yun. Nandun po lahat ang pangangailangan natin sa emergency. Yun yung sinasabi ko na doon sa mga able, gumawa ng GoBag na pangmatagalan, gawa kayo, ha? Pero doon sa mga hindi able, yung talagang hirap ang buhay, dahil alam naman natin, third world country tayo, mga third class natin, hanggang sa laylayan, hindi talaga sila capable. So, ibinibigay natin sa mga local government unit yung responsibilidad dyan, ha? Na i-identify sino yung mga hindi kayang magkaroon ng GoBag, bigyan natin ng GoBag. Ganun. Kung naman si BBM, mahina. Isa pang mahalaga ay ang tamang impormasyon. Importante na may tamang impormasyon kayo sa mga ganitong panahon. Alamin ninyo... Tamang impormasyon. Ikaw nga, hindi ka informed eh. Gusto mo yung mga tao informed, pero ikaw hindi. Nandun ka sa Masbate. O, sabi mo, bumagyo dito sa Masbate, tapos lumindol pa yata. Sa Cebu, lumindol pa yata, hindi ka informed, tapos gusto mo yung tao informed. Walang iya, if there's someone who should always be informed at yung unang-unang informed na tao, ikaw yun. Ikaw yun, sir. At ikaw ang magbibigay sa kanila ng balita. Ikaw talaga yung hands-on ka dapat pagdating dyan. Ituloy muna natin to. Ang abiso ng LGU. Makinig sa ating mga otoridad, barangay official, munisipyo, Coast Guard, police, first responders at iba pa. Alam din ng mga importanteng numero na kailangan ninyong malaman. Emergency numbers kung saan pwede sumaklolo. Ipaskil ninyo ito sa inyong bahay, sa kwarto man o sa refrigerator, kung saan man. At syempre, makinig sa balita. Radyo, TV o social media. Meron lang akong pag-iingat. Pag-ingatan ninyo yung fake news. Nung nangyari sa Davao at... Ikaw nga ang fake news. Ikaw nga ang fake news peddler eh. Kayong dalawa ni Claire Castro ng fake news peddler. Dalawa kayo eh. Pwede nga kayo magtayo ng ng duo ninyo eh. Pagdating sa pagbibigkas ng mga fake news eh. Pag iingatin mo kami sa fake news, di sa'yo kami mag-iingat. Tsaka kay Claire Castro. Tsaka sa Cebu, merong mga dumating na fake news, naniwala ang mga kawawang biktima at sila sa kakatakbo, sa kakatago, sa kakapunta sa ibang lugar, marami pa rin nasaktan. Ayan, so may fake news daw. Naniwala sa social media. Alam mo kung bakit ang Pilipino tumatakbo sa social media? Pagdating sa balita, mas nagtitiwala sa social media pagdating sa balita. Kasi wala nang kwenta ang mainstream media. Binayaran nyo ng mga mainstream media. Lahat ng binabalita ng mainstream media, puro pagkapekian eh. Kaya pupunta sila sa social media. At saka sir, sa tuwing may ganitong sakuna, dapat talaga ikaw ang unang-unang nagsasalita. Ikaw ang nagbibigay ng impormasyon sa tao. Pag ganito, lumindol o bumagyo, nandiyan ka na kagad. Ayan, katulad ng ginagawa mo, nagpapa-presscon ka na sana kagad na, matindi ang naranasan natin ganito, ganyan. Ito ang mga gagawin natin. Ito ang ng mga gobyerno. Huwag kayong maniwala sa ganito. Walang pasok ang mga
estudyante, ganito, ganyan. Ikaw ang magbibigay ng information at saka mag-a-update sa mga Pilipino. Hindi yung Pilipino yung maghahanap sila ng sarili nilang update. It is the government's responsibility to update the people and to tell the people kung ano yung dapat nilang gawin, ano yung aasahan nila. Kasi parang dito sa sinasabi mo, may go bag, parang kanya-kanya na tayo eh. Go bag, takbo kayo sa sa safe na lugar, tapos tingnan nyo yung mga balita. Makibalita kayo doon, no? Ito yung mga emergency hotline. O makibalita kayo dyan, tapos kailangan lang, ingat lang kayo sa balita. Parang pinabayaan mo na kami. Ikaw ang tatay eh, hindi ba? Kung ikaw ang tatay, dapat kahit naman alam na noong pamilya mo yung ginagawa nila, you should always keep them informed. O you should always gather them and kalma lang tayo ha, o ingat puta. Ikaw yung unang-una magsasalita, ay hindi eh. O kita mo, isang linggo bago pagkatapos ng bagyo sa Masbate, pumunta ka doon. Lumindol kinagabihan sa Cebu ni, hindi mo alam na lumindol sa Cebu. O after pumunta ka sa Cebu. Oh, nagpakain ka lang doon ng DSWD na lugaw, okay na, umalis ka na. Tapos yung anak mo nasaan? Nandoon sa F1. Pagkatapos nun, nawala ka pa ng isang buong weekend. Lumilindol na nga sa buong Pilipinas, putya yan, hindi ka pa matagpuan. Biyernes, Sabado, Linggo, wala ka. Walang balita, ni haniho, wala. Ang nakikita namin umiikot yung DSWD Secretary at saka yung DPWH na si Dizon. Sila ang umiikot. Ikaw, wala ka, hindi ka matagpuan. Walang hiya naman. Tapos gusto mo, sariling kayod na naman kami. Pakinggan lang po ninyo ay ang mga balita na nanggaling sa mga official website ng mga ahensya ng government, local government man o sa national government, sa police, sa billbox, sa Pag-asa. Doon po kayo makinig. Huwag po kayo makinig sa hindi nyo nalalaman kung saan galing na balita o na impormasyon. Sa amin naman, sa pamahalaan, patuloy din ang maagap na paghahanda. Sa DSWD, maagap daw yung paghahanda nila. Oo, nakapagtayo na daw sila ng mga ng mga bahay-bahay. Ang tawag diyan, mga temporary shelter. 'Di ba yan naman yung gusto natin, temporary shelter? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang